Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Espiritu Santo sa buong mundo na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya ring isang Espiritu na nasa katawan ng buong sangkatauhan ay ang siyang nag-iisang Diyos, Ama na nagsugo kay Kristo. Na siyang amang espiritual na dapat nating kilalanin, purihin, ibigin, ng higit sa lahat at paglingkuran. Tinawag ako ng Banal na Espiritu para ipahayag yung kanyang mga salita at ipakilala na siya lang yung nag-iisang Holy Father na dapat nating sambahin at dapat nating paniwalaan dahil siya yung may hawak ng buhay nating mga tao. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol pa rin kay Chris Aquino. Chris Aquino, naghihingalo na at bilang ng mga araw. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang o dahil sa mga pagkain na kinakain natin, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, hindi yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Ang katotohanan, ang katawan na walang Espiritu ay patay. Si Kristo, honestly, ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria na siyang sinugo ng Banal na Espiritu para ipahayag ni Kristo ang katotohanan na bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan ng Banal na Espiritu. At dapat sambahin ng mga tao ang Banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ng bawat tao ang siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan. At ang isang tao ay mahuhusgahan ang kanyang kaluluwa base sa kanyang mga gawa at pananampalataya. Gusto kong ibahagi sa inyo na si Chris Aquino, honestly ay feeling niya reliyosa siya na talagang nasa panig ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Pero nasa sa banal na kasulatan. Sinabi ni Kristo na suriin niyo ang bawat espiritu kung naging kaisa sila ng Diyos. Honestly, si Chris Aquino, hindi siya naging kaisa ng Espiritu Santo na umiibig sa Espiritu at katotohanan. Hindi siya naging tagasunod ni Kristo na ang Espiritu Santo ang kanyang kinikilala na amang espiritual ng kanyang kaluluwa. Dahil ang katotohanan, iniidolo ni Chris Aquino rin ang mga pare ng relihiyon ng Romano Katoliko na siyang kaniyang spiritual father. Nasasaad sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 23 verse 9, "Do not call anyone father here on earth, for there is only one Father and He is in heaven." Honestly, ang banal na spirito na nagsugo kay Kristo ay ang siyang nag-iisang amang espiritual na nasa langit, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At maliwanag na sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang iduluhin mo ang mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na siyang iyong amang espiritual ay kalapastanganan sa banal na espiritu at wala yung kapatawaran. Honestly, kaya tayo sinakop ng mga Espanyol ay gawa ng mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko. Itong mga leaders ng Roman Catholic, honestly, ipinahayag sa akin ng banal na spirito ng mga kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa kanya na nililin lang ang mga tao para hikayati na sumamba sa mga ribolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Sa halip na sa banal na spirito lang magpuri at sumampalataya at ang banal na spirito lang ang siyang ibigin ng higit sa lahat, sapagkat ang banal na spirito na hindi natin nakikita ng mata ang siyang ating Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Honestly, si Chris Aquino, hindi siya sugo ng Diyos, hindi siya naging kaisa ng Diyos, dahil
kinakalaban niya nga ang Diyos dahil yung katawan niya na sagradong tahanan ng banal na spirito ay winawasak ni Chris Aquino dahil sa mga kalaswaan at kamunduhan. Which is, hindi ikinalulugod yon ng banal na spirito na nasa katawan nating mga tao. Ipinagbabawal sa banal na kasulatan ang pangangalo niya pakikiapid at pag-aari ng hindi mo pag-aari. Itong si Chris Aquino, inagaw niya si Philip Salvador sa asawa nito. Itong si Chris Aquino ay nakiapid at nangalunya na binaboy din niya ang sagradong tahanan ng banal na spirito dahil nga sa kanyang katalandian. Talandi yang si Chris Aquino. Hindi siya nakontento sa isang lalaki, pumatol pa siya kay Joey Marquez. At pagkatapos nun yung isang basketballista na si, I think James Yap naman ang pangalan. Tapos yung mga lalaki na nagdaan sa buhay niya, lahat ay idinaw ni Chris Aquino dahil feeling ni Chris Aquino, napaka-importante niyang tao dahil kilala nga siya dahil yung kanyang ina ay naging presidente ng ating bansa. Pero honestly, yung si Cory Aquino ay isang impacta na ipinahayag sa akin ng banal na spirito na inagaw din lang naman ni Cory Aquino ang posisyon kay dating late President Ferdinand Marcos. Naging presidente lang yang si Cory Aquino gawa ng mga traidor na dating advisor ni dating late President Ferdinand Marcos na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos. Na kumampi sa mga bulaang propeta na nanakop sa ating bansa at sa mga Amerikano para pabagsakin ang rehimeng Marcos. Honestly, si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos, yung pangalan nila ay nasasaad sa aklat na to. Pati yung pangalan ni late President Ferdinand Marcos, pangalan ni Tatay Digong, pangalan ni Leni Robredo at Cory Aquino. At para patotoo, ipakita ko sa inyo na ang sinasabi ko ay totoo. Ipinahayag ko dito sa aklat na to ang pangalan ng mga tao na silang mga naging leaders din sa ating bansa. Si Juan Ponce Enrile isang traidor at Judas na siyang nagudas kay dating late President Ferdinand Marcos, kasama niya si Fidel Valdez Ramos. Andito yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, President Ferdinand Marcos, pangalan ni Cory Aquino, Cory Aquino, pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte. At maging yung pangalan ni Leni Robredo, naririto din sa aklat na to. Leni Robredo. Honestly, ang mga dilawan, yung si Juan Ponce Enrile, dilawan kasi yan si Juan Ponce Enrile. Traidor yan na nagudas kay dating late President Ferdinand Marcos, na sinuportahan nila si Cory Aquino, yung nanay ni Chris Aquino, para patalsikin ang dating Pangulo, si dating late President Ferdinand Marcos, para ipalit si Cory Aquino. Honestly, ang puso ni Cory Aquino nagmana sa kanyang ina. Inggitera, mayabang, at walang takot sa Diyos, walang takot sa banal na spirito. Itong mga taong to, sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, Leni Robredo, ay mga may kaluluwang suwail na lumalapastangan sa banal na spirito, na siyang Diyos na may hawak ng buhay nila. At mas inidolo nila yung mga Romano-Katolikong leaders na nanakop sa ating bansa at ang mga Amerikanong leaders na nanakop din sa ating bansa. So itong mga dilawan, American leaders at Roman Catholic leaders ay mga kampo ng kadiliman na pinahayag sa akin ng banal na spirito. Dahil nga si Chris Aquino ay anak ng sinungaling din, ng impacta na si Cory Aquino, so yung ugali ni Cory Aquino namana din ni Chris Aquino. Naging mayabang, mapagmataas, at magaling manira ng kanyang kapwa. Ngayon, itong si Chris Aquino, honestly, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, dahil templo ng banal na spirito yung kanyang katawan, naghihingalo na yung kaluluwa niya sa katawan niya.
At bilang na rin yung mga araw na pinagkakaloob ng banal na spirito sa kanyang sarili. Kaya yung si Chris Aquino, ang kanyang buhay ay nasa bingit na ng kamatayan. Bilang ng mga araw niyan. Hinihintay na lang ng banal na spirito yung araw na talagang itong si Chris Aquino ay matutubang magsisi at magbalik loob sa kanya. Pero ang Panginoon, ang banal na spirito, siya yung may hawak ng buhay natin. Hanggat hindi niya nakikita na ang mga tao na to ay hindi nagbabago, darating yung araw na talagang babawiin na ng banal na spirito yung kaluluwa sa katawan ng tao, kung kaya mamamatay ang tao at lilisan dito sa mundo. Pero yung mga kaluluwa nitong mga taong naging suwail at demonyo sa Espiritu Santo ay wawasakin din ng banal na spirito. Dahil winasak din nila ang sagradong tahanan ng banal na spirito at marami silang kaluluwa na kanilang inalipin, pinaghirap at ibinaon ang pangalan sa kadiliman. Honestly, si Chris Aquino, dahil nga talandi siya, numero 1, talandi yan. Talandi si Chris Aquino dahil hindi siya makontento sa isang lalaki. At isa pa, dalaga siya na pumatol sa may asawa, which is nasasaad sa banal na kasulatan, walang kapatawaran sa banal na spirito sa Diyos ang pakikiapid. Dahil yung sagradong tahanan ng banal na Espiritu Santo, bababuyin mo yun sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. At nasasaad nga sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Honestly, si Chris Aquino, nagdurusa na ang kaluluwa niya. Yung kanyang katawan, kahit anong iturok mong gamot dyan, hindi na siya mapapagaling pa ng mga doktor. Unless, kung si Chris Aquino ay magsisisi, magbabalik loob sa banal na spirito at talagang pahahabain pa ng banal na spirito ang kanyang buhay, gagaling si Chris Aquino. Dahil honestly, yung katawan din ni Kristo, templo yan ng banal na spirito na pinapako at pinapatay ng mga pari sa krus. Noong ikatlong araw, si Kristo ay nabuhay na maguli dahil yung banal na spirito ang may gawa ng buhay ni Kristo. Ang siyang nagbalik ng buhay sa katawan ni Kristo, kaya si Kristo ay nabuhay na maguli. Itong sinabi ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Dahil ang Holy Spirit nga, ang Diyos na hindi nakikita ng mata ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Si Kristo doon sumasampalataya sa banal na spirito na parati niyang kasama, na siyang Diyos, Ama na nagsugo sa Kanya. So si Kristo, alam niya na ang kanyang kaharian ay wala dito sa lupa kundi sa langit dahil si Kristo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng banal na Espiritu na winalanghiya ng mga pare na pinapatay nila sa krus. Itong si Chris Aquino, inidolo niya din yung mga pare dahil nga sinuportahan ng nanay niya noong ang nanay niya ay lumabang maging presidente. Honestly, yung cardinal sin na makasalanan, kasi ang sin, ibig sabihin kasalanan yan eh. Makasalanan na yung si cardinal sin. Siya yung nanglilang din sa mga tao sa ating bansa dahil akalangan ng mga tao, ang mga pari ay banal. So, nalilang ng mga pari ang mga tao kung kaya napagtulungan si dating late President Ferdinand Marcos na patalsikin sa sarili niyang bansa. Honestly, hindi kayang linlangin ng sino mang tao ang banal na spirito dahil ang banal na spirito na nasa katawan nating mga tao ang siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Yung katarantaduhan ni Cory Aquino, yung kawalangyang ginagawa ni Chris Aquino sa banal na spirito, ay pinagbabayaran ngayon ni Chris Aquino. Winawasak ng banal na spirito yung taong sumira sa kanyang sagradong tahanan. Si Chris Aquino, honestly, bilang ng mga araw niya. Yung buhay na pinagkaloob ng banal na spirito sa kanya ay konting-konti na lang. At bilang isang tinawag ng banal na spirito, gusto kong gisingin ang diwa nyo. Na tayong mga tao dito sa mundo, ang buhay natin ay
hiram lang sa banal na spirito. Ang banal na spirito, ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao, na siya ring isang spirito na nasa katawan ni Kristo ay ang siyang nag-iisang Diyos. At sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Dahil ang katotohanan, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay umiibig, nagpupuri at sumasampalataya sa banal na spirito. Maraming mga tao ang mas iniidolo ang mga pari na kinikilala nilang spiritual father at doon sila sumasamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosa na dinala ng mga Espanyol na mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko. Honestly, ang Roman Catholic leaders, American leaders ay mga Illuminati at oligarko na naging kakampi ni na Cory Aquino ng mga dilawan at maging niyang si Chris Aquino. Si Chris Aquino ay ang queen of all media na ipinagyayabang ng mga dilawan. Pero yung queen of all media nyo na si Chris Aquino, nakaratay na lang. Hindi na yan makakapag-enjoy pa dahil nanghihina na siya at wala na siyang lakas. Yung si Chris Aquino, honestly, yung kaluluwa niya nasa kadiliman na eh. Wala yun sa liwanag. Nangangamba siya na sa kanyang paglisan kung sinong mangangalaga sa kanyang anak. Well, honestly, marami ka namang kaibigan din na bakla. Yan si Vice Ganda at saka yung si Boy Abunda. Yan ang yung pinipili mo rin halos na parang mangangalaga din sa mga anak mo. Pero itong si Chris Aquino, hindi niya naintindihan na yung mga bakla, hindi din yan kinalulugdan ng banal na spirito dahil binababoy din ng mga bakla ang sagradong tahanan ng banal na spirito. So, susunod, pagkatapos na wasakin ng banal na spirito si Chris Aquino, susunod na yung mga dilawan, yung mga Roman Catholic leaders, American leaders, ay ang sina Vice Ganda. Lahat kayo, uusigin kayo ng banal na spirito. So, yung inyong mga kataas at kayabangan dito sa mundo, magwawakas yan. At bilang isang tinawag ng banal na spirito, ginagamit ko yung pangalan ni Chris Aquino dahil siya yung isang halimbawa ng tao na lumalapastangan sa banal na spirito. Na ipinahayag sa akin ng banal na spirito na gamitin mo tong pangalan ng babae na to dahil ito yung isang numero unong walang hiya na lumalapastangan sa akin. Na nagmamatas, nagmamayabang sa akin, na kakampi ng mga bulaang propeta na nanakop sa inyong bansa. At yung sina Juan Ponce Enrile, mga traidor ang mga yan, mga ahas na mga yan. Sila yung mga totoong mga magnanakaw at diktador na siyang ipinahayag sa akin ng banal na spirito. Kaya yung pangalan ni na Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, pangalan ni Cory Aquino, ni Leni Robredo ay naririto sa aklat na to. Na silang mga kampo ng kadiliman na siyang ipinahayag sa akin ng banal na spirito. Si dating late President Ferdinand Marcos at si Tatay Digong, ang dalawang spiritual warrior ng banal na spirito. Si dating late President Ferdinand Marcos ay hindi kasi siya palaban eh, mabait siya. Kaya si dating late President Ferdinand Marcos, kayang pagkaisahan ng mga kampo ng kadiliman. At saka, ayaw din ni dating late President Ferdinand Marcos na dumanas ng maraming dugo, gawa lang ng posisyon. So, nag-step down siya at ayaw nga din niya magkaroon ng civil war. So, sa paglipas ng mga panahon, nanatili sa gobyerno ang mga magnanakaw, na silang mga kampo ng kadiliman, na silang naghahari-harian sa ating bansa. Dahil ang mga leaders na to ay naging puppet ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders. Kaya yung ating bansa ay magulo yung politika. Honestly, itong si Chris Aquino ay, dahil nga queen of all media, pinasikat siya ng mga kapwa niya dilawan, ng mga Lopezes na
galit na galit sa mga Marcos, kay dating late President Ferdinand Marcos, dahil nga pinasara dati ni dating late President Ferdinand Marcos yung ABS-CBN. Ang mga Lopezes, kaibigan nila ang mga Amerikano at ang mga Roman Catholic leaders. Kaya yung si dating late President Ferdinand Marcos ay pinabaho ng mga dilawan, ng mga Roman Catholic leaders at ng Amerika ang pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, at hinusgahan nila na si dating late President Ferdinand Marcos ay diktador daw at magnanakaw. Pero bilang isang tagapagsalita ng Banal na Espiritu na tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan, ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu Santo na sabihin mo ito at ipariting mo sa kanila ang aking mga salita. Na iyang Roman Catholic leaders ang nanakop sa inyong bansa. Sila ay mga kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa akin dahil hinihikayat nila ang mga tao na sumamba sa ribulto, santo-santon at Diyos-Diyosan. At yung mga pari, hindi iyan ang inyong totoong amang espiritual, kundi ako lang. Dahil ako ang inyong ama na lumikha sa inyo, sa sinupupunan ng inyong ina. Ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na bago pa man ako isilang dito sa mundo, ako yung isang anak niyang babae na pinili niya dito sa mundo para maging tagapagsalita niya at para magpahayag din ng katotohanan. Na si Kristo ay anak ng Diyos dahil si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Honestly, iba kapag tinanggap mo ang Banal na Espiritu, magiging matapang ka. Wala kang katatakutan. Hindi mo sasantuhin ang sino mang leader dito sa mundo ng mga masasama. Bagkus ilalabas mo at papangalanan mo sila. Dahil ang Banal na Espiritu ang nagsasalita para sa iyo. At yung mga tao na demonyo, ang katawan nila templo rin ng Banal na Espiritu eh. So, you have the power to slap them the truth dahil nga alam mo nang may hawak ng buhay mo yung Banal na Espiritu at nasa panig mo ang Banal na Espiritu. Yung mga tao na kakalaban sa'yo, ang katawan nila, templo rin ng Banal na Espiritu. So, alam mo na ang Banal na Espiritu ang gaganti para sa'yo para parusahan yung mga taong demonyo na kakalaban sa'yo. Ito yung mission ko. Ipinapahayag yung katotohanan na si Chris Aquino ay isang ipokrita. At masama yung kanyang kaluluwa. Masama ang kanyang budhi. Lahat ng kanyang ginawa, walang kabutihan siyang ginawa sa Banal na Espiritu. Dahil naging mapagmataas, mayabang, si Chris Aquino, sa Banal na Espiritu na siyang Diyos na may hawak ng buhay niya. Kaya binaboy din ni Chris ang sagradong tahanan ng Banal na Espiritu, ng Banal na Espiritu Santo, dahil sa kamunduan at kalaswaan. Kaya yan nakiapid at nangagaw ng asawa ng may asawa at nangalo niya. Tapos, nagpayaman siya, pero nasasaad din naman sa banal na kasulatan, what is the benefit of gaining the richness from this world if it will causes you to lose your soul? Honestly, yung mga karangyaan, pera, katanyagan, wala yung value sa oras na inalis na ng Espiritu Santo ang kaluluwa mo sa katawan mo dahil mamamatay ka. At yung lahat ng meron ka dito sa mundo, hindi mo yung madadala sa kabilang buhay dahil kaluluwa mo lang ang pwede mong bitbitin. Dahil yan ang huhusgahan base sa iyong mga gawa at pananampalataya. Kung inidolo mo ang mga pari at sumamba ka sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, antikristo ka. Dahil ang katotohanan, mga pari din ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus. So hindi ka magiging kaisa ni Kristo dahil kakalabanin mo ang banal na spirito na nananahan sa katawan ni Kristo na siya ring banal na spirito na nananahan sa katawan mo. Kaya hindi ka magiging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Ang mga mananampalataya na naging kaisa ni Kristo ay mga taong naglalakbay sa spirito at katotohanan. May pagkapahalaga sila sa buhay espiritual ng kanilang kapwa at mas iniibig nila ang espiritu na nananahan sa katawan nila at spirito na nananahan sa katawan ng kanilang kapwa. Hindi yung mga posisyon, hindi yung pera. Dahil alam nila na hindi pera ang nagbibigay ng buhay sa tao, kundi mismo ang espiritu ng Panginoon, ang espiritu ng Espiritu Santo. At kapag tinanggap mo ang banal na espiritu, magiging matapang ka na palaban na mandirigmang espiritual
Hindi mo kakatakutan yung mga demonyo dito sa mundo. Hindi mo kakatakutan yung mga bulaang propeta na nagkalat dito sa mundo. Hindi mo kakatakutan ng mamatay dito sa mundo dahil alam mo na yung kaluluwa, ang tahanan ay hindi dito sa lupa kundi sa langit. Yung sinabi ni Kristo na dying in this world is not your loss, it is your gain. Ibig sabihin ni Kristo dito, yung paglisa mo dito sa mundo, ay panahon yon para bumalik na rin yung kaluluwa mo sa kaharian ng Diyos Ama. Honestly, si Kristo ay buhay. At kasama ng banal na Espiritu Santo sa langit dahil si Kristo ay Espiritu na. At ang Espiritu ay Diyos. Si Kristo ay walang kasalanan. Inosente siya na pinapako at pinapatay ng mga pare sa krus. Na hindi nila naunawaan na hindi si Kristo ang una nilang winalangya, kundi ang banal na Espiritu na nananahan sa katawan ni Kristo. Si Cristo Aquino, ganitong ginawa niya eh. Yung mga taong nilalait niya, akala niya, ang nilalait niya at binababa niya ay yung mga tao na kanyang winawalangya. Hindi niya naintindihan na yung katawan ng kanyang kapwa na kanyang mga inaalipusta at nilalait at ibinababa ay sagradong tahanan ng banal na Espiritu. Sabi nga ng Panginoon, vengeance is mine. So ang banal na Espiritu, hindi mo mararamdaman kung paano siya gaganti sa'yo. Hindi mo makikita ang katotohanan hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan na ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Kristo ang nagbibigay ng buhay sa tao. So itong si Cristo Aquino, nagmataas, nagmayabang sa banal na Espiritu. So yung katawan ngayon ni Cristo Aquino na siyang templo ng banal na Espiritu, na siyang pansamantalang tahanan ng kaluluwa ni Cristo Aquino, ay nagdurusa na. Namumuhay na ang kaluluwa ni Cristo Aquino sa kadiliman. Dahil bilang na rin yung araw ni Cristo Aquino. Ito yung hindi nakikita ng maraming tao. Dahil maraming mga tao ang tumalikod sa banal na Espiritu at mas iniibig ang kanilang sarili at ang pera at ang katanyagan. Honestly, yang si Vice Ganda susunod yan. Susunod yan na parurusahan ng banal na Espiritu. Yung Showtime, babagsak din yan. Isa yan sa susunod. Ipinapahayag ko sa inyo ang katotohanan na ang banal na Espiritu, hindi yan nalulugod sa mga bakla. Kinasusuklaman niya ang mga bakla na pumapatol sa kapwa niya lalaki. Kaya yung si Vice Ganda, yung kataas kayabangan niya, susunod siya. Pagkatapos ni Cristo Aquino, may darating na pagsubok diyan kay Vice Ganda na hindi niya malalampasan. Dahil kinakalaban ni Vice Ganda rin ang banal na Espiritu na nasa kanyang katawan. Marami nang ginawa si Vice Ganda sa kanyang katawan. Niritoke niya ang sagradong tahanan ng banal na Espiritu. Hindi tinanggap ni Vice Ganda kung anong kasarian siya nilikha ng banal na Espiritu. Siyang Diyos na naghihawak ng kanyang buhay dahil templo ng banal na Espiritu ang katawan niya. Kinalaban ni Vice Ganda ang banal na Espiritu. Honestly, bilang na yung araw ng mga taong nagmamataas at nagmamayabang sa banal na Espiritu. Itong mundo natin ginagalawan, babaguhin to ng banal na Espiritu eh. Kasi yung mga tao na magsisisit, magbabalik loob sa Espiritu Santo, patatawarin yun ng banal na Espiritu. At yung mga ulupong, mga kampo ng kadiliman, hindi na sila mananatili dito sa mundo dahil bibigtisin sila at susunugin. Dahil sila yung masasamang damo na siyang ipinahayag ni Kristo. Honestly, ang pagdating ng Diyos ay narito na. Dahil bawat katawan nating tao ay templo ng banal na Espiritu na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. So, walang sino mang tao ang nakahihigit sa banal na Espiritu at walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa banal na Espiritu. Honestly, yung si Cristo Aquino, bago pa man bawiin ng banal na Espiritu ang kaluluwa sa katawan mo, kung makikita mo tong video ko, makinig kang mabuti. Sinasabi ko sa iyong katotohanan. Sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan mo. Ang may gawa ng katawan at kaluluwa mo, Chris, ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na siyang may nagbibigay ng buhay sa iyo. Ang may hawak ng buhay mo yung banal na Espiritu. Konting panahon na lang ay binibigay ng banal na Espiritu sa iyo para manatili dito sa mundo.
Ngayon, kung pakikinggan mo ang mensahe ko, magsisisi ka, hihingi ka ng kapatawaran sa mga taong inilapusta mo through social media dahil diyan ka naman magaling magkwento kung anong nangyari sa buhay mo pero hindi mo magawang magpakumbaba, magsisi at humingi ng kapatawaran sa tao. Ito yung mensahe ng banal na spirito para sa iyo. Magsisi ka na, humingi ka ng kapatawaran sa mga taong winalanghiya mo at nang sa gayon ang kaluluwa mo ay makawala sa kasalanan. At ibigin mo ang banal na spirito na nasa katawan mo at nang sa gayon malinis yung kasalanan mo. Yung boyfriend mong bago ngayon, I think Mark Libiste yata ang boyfriend mo. Hanggat nakakonect ka pa sa kanya, yung kaluluwa mo nasa kadiliman pa rin. Ikaw, Chris, hindi ka gagaling. Hindi ka kayang pagalingin ng mga doktor, hindi ka kayang pagalingin ng mga lalaki na nilalandi mo. Dahil honestly, yung kaluluwa ng mga taong nilalandi mo, inililigaw mo rin ng landas. Honestly, walang silbi yung kagandahan ng isang tao kung talandi siya. Hindi kinalulugod ng Panginoon yung mga babaeng makakati ang ari. Ang mas kinalulugdan ng Diyos Ama ang mga babae na simple, na may pananampalataya sa Kanya, na pinananatiling sagradong tahanan ng Diyos ang kanilang katawan dahil may pagpapahalaga sila sa kanilang kaluluwa at sa Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Hindi yung mga babae na nagpaparitoke ng mukha, nagpapaganda ng kanilang sarili, binabalutan ng kung ano-anong makeup, para lang sila gumanda. Honestly, ginagawa nilang puhunan yan para kumita ng pera, kaya sila maraming mga tao ang nag-aartista, gawa din nga ng ang gusto nila pera pera yung kanilang makamtan. Pero hindi lang nakakamtan yung totoong magpapaligaya sa sarili nila na ang banal na spirito na nasa kanilang katawan ang siyang magbibigay sa kanila ng totoong kasiyahan, kalaya at kapayapaan. Yun yung pinaka-treasure na dapat mong matanggap. Yung kilalanin ka ng banal na Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Hindi yung kasikatan mo dito sa mundo. Hindi yung title mo dito. Kung anong title ka meron dito sa mundo. Honestly, magulong-magulo na ang mundo Kasi maraming mga artista, hindi nila talaga ginagalang ng banal na Espiritu na siyang Diyos na may gawa ng kanilang buhay dahil mas inibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Kaya ngayon yung maraming mga artista, kung magpalit ng lalaki sa buhay nila, parang nagpapalit ng damit. Na patong-patong kung sino-sino mga lalaki nagdadaan-daan sa kanilang mga sarili. Dahil nga, hindi nila nakita ang katotohanan sa mga aral ni Kristo. Na templo ng banal na spirito ang katawan nating mga tao. At tayong mga tao, hindi tayo nabubuhay dahil sa mga pagkain na kinakain natin, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan. Kaya itong si Chris Aquino, kahit gaano karami kang pera, kahit gaano karaming mga taong sumusuporta sa'yo, sabi mo ipagdadasal ka nila, yung mga dasal nila hindi ang pakikinggan ng banal na Espiritu Santo. Yung dasal mo, hindi rin pakikinggan ng banal na Espiritu, siyang Diyos Ama na may gawa ng katawan at kaluluwa mo. So kahit paanong gaano karami pa ng magdasal para sa'yo, kung hindi ka pagagalingin ng banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo, hindi ka gagaling. Yung pera mo, mauubos yan. Yung kasikatan mo, kapag natodas ka na, mawawala yan. At yung mga ipinagmamalaki mong kayaman at karangyaan dito sa mundo, iiwan mo yan. Wala kang madadala kundi kaluluwa mo lang. Ang masaklap pa nito, kapag hindi ka nag-repent at hindi ka nagbalik loob sa banal na spirito, ang kaluluwa mo mapupunta yun doon sa apoy ng impyerno kasama ng nanay mong impacta na si Cory Aquino na inggitera dahil ang kanyang kaluluwa masama din na kumakalaban din sa banal na spirito. Kaya masasama ka lang doon sa libingan sa apoy ng impyerno kasama
ng iyong ina na naglalangoy doon sa impyerno dahil kinalaban nyo ang banal na spirito na siyang Diyos na may gawari ng buhay nyo. Ito yung katotohanan. Narito na tayo sa huling panahon na hindi nakikita ng mga tao nang may hawak ng buhay nila yung banal na spirito. At ang banal na spirito ang siyang darating na sinabi ni Kristo na parang magdanakaw. Siyang sinabi ni Kristo na maging handa at gising dahil ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Honestly, kapag na-born again na ang kaluluwa mo, tinanggap mo ng banal na spirito, kilala mo na ang Amang spiritual lang yung kaluluwa, yung banal na spirito, yung siyang babalik para bawiin yung kaluluwa sa katawan mo kaya ka mamamatay dito sa mundo. At kapag inibig mo ang banal na spirito ng higit sa lahat, mamatay ka man dito sa mundo, hindi yun kawalan sa'yo. Ikalulugod mo yon dahil tapos na ang iyong mission para maglakbay dito sa mundo. Yung uutos sa'yo ng banal na spirito ay nagampanan mo na. At yung kaluluwa mo, babalik na yun sa kanya, sa banal na spirito. So kung ikaw ay umibig sa banal na spirito na nasa katawan mo at hindi sa pera, hindi sa katanyagan, hindi sa karangyaan dito sa mundo, ang kaluluwa mo ay sa langit ang punta. Magiging kasama ka ni Kristo sa langit. Pero kapag kinalaban mo ang banal na spirito na siyang iyong Diyos, kinalaban mo ang katotohanan, mas namuhay ka sa kasinungalingan, kayabangan, pagmamataas, kaawa-awa ang kaluluwa mo. Wala yung puwang sa langit, sa impyerno ang punta nun dahil hindi ka kikilalanin ng banal na spirito na anak niya at hindi ka din patatawarin ng banal na spirito. Kaya laking pagkawasak ng mga taong ito. Honestly, Chris Aquino, sana marinig mo tong mensahe kong to, magkuro-kuro ka sa mga sinasabi ko, then, tanggapin mo ang katotohanan, magsisi ka, at magbalik loob ka sa Espiritu Santo bago pa man bawiin ng banal na spirito ang kaluluwa sa katawan mo. Dahil sa oras na umalis na ang banal na spirito sa katawan mo, kasama yung kaluluwa mo, tapos na ang panahon mo para magsisi ka, para itama mo yung iyong mga pagkakamali. Doon sa kabilang buhay kapag kaluluwa ka na, wala ka ng chance para magsisi at itama ang iyong pagkakamali dahil wala na yung kaluluwa mo sa katawan mo. Yung katawan mo, either ipakikrimate yan ng mga taong naiwan mo dito sa mundo o ipababaon sa lupa. Pero yung kaluluwa mo, babalik yun sa Espiritu Santo. So, ito yung sinasabi ni Kristo. Ibigin mo ang Diyos sa iyong katawan. Igalang mo ang Diyos sa iyong katawan. Dahil ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang siyang ating Diyos na siyang totoong nag-iisang amang espiritual ng ating kaluluwa. Ang layon at misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng ebanghelyo ng mensahe ng banal na spirito, magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng banal na spirito na siyang lumukob kay Birheng Maria na nananahan din sa katawan ni Kristo ay ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Narito na tayo sa huling panahon. At sinasabi ko sa inyo, maraming mga tao ang mas pupunta sa impyerno kung hindi kayo magsisisi, hindi kayo tatalikod sa paggawa ng masama, at mas kakalabanin yung banal na Espiritu Santo. Honestly, walang tao na makakatalo sa banal na spirito na siyang Diyos na may hawak ng buhay nating mga tao. Dahil ang banal na spirito na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang kataas-taasang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang ating katawan ay nagmula sa lupa, na muling babalik sa lupa. Ang ating kaluluwa ay espiritu na nagmula sa Espiritu Santo, na muling babalik sa Espiritu Santo para humarap ng paghuhukom. At sa paghuhukom, ang banal na Espiritu Santo ang siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa. Mapalad ang naging kaisa ni Kristo na umiibig at sumasampalataya sa banal na Espiritu Santo. Kaawa-awa ang mga kaluluwang umiibig at umiidolo doon sa Papa ng Romano Katoliko na iniidolo nilang Holy Father. At sumasamba sa mga ribulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Dahil hindi sila patatawarin ng banal na spirito at hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kaawa-awa yung mga tao na nilalapastangan ng banal na spirito,
dahil binababoy nila yung sagradong tahanan ng banal na espiritu dahil sa kamunduhan at kalaswaan, dahil wawasakin din sila ng banal na espiritu. Ito yung nangyayari ngayon kay Chris Aquino. Winawasak ni Chris Aquino ang sagradong tahanan ng banal na Espiritu Santo dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Ngayon, winawasak din ng banal na Espiritu si Chris Aquino na siyang nagmamataas at nagmamayabang sa banal na Espiritu. Chris Aquino, sinasabi ko sa iyo, you don't have power over sa Holy Spirit na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo. Sa isang kisap mata, kayang bawiin ng banal na Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa iyo at mamamatay ka. Honestly, bilang ng mga araw mo, Chris Aquino, naghihingalo na ang kaluluwa mo. Mag-repent ka na. Kung gusto mo ang kaluluwa mo maligtas, patawarin ng banal na Espiritu at nang sa gayon ang kaluluwa mo ay makapasok sa langit. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!